Naging maayos din ang pagbubukas ng klase ng isa sa mga pinakamalaking eskwelahan sa ang President Corazon Aquino Elementary School. Kaugnay nito, muling tiniyak ng Department of Education ang kahandaan nito para sa pagpapatupad ng K-12 program at sa pagtama ng mga kalamidad. Si Kirby Cristobal para sa detalye. Naging maayos ang pagbubukas ng klase sa bansa para sa elementary at high school ngayong unang araw ng pasukan. Ayon yan kay NCR DepEd Director Luz Almeda. Siniguro din ng DepEd na handa ang mga guro sa dagsa ng mga mag-aaral, lalo na sa malalaking eskwelahan sa bansa. Nakikita natin na parang orderly, parang smooth and hassle-free ngayon yung opening. Sa tulong ng aking mga teachers, aking mga guards at security, utilities, lahat kami tulong-tulong. And then, meron kasi kaming General Assembly before the opening of classes. Last Saturday, nag-General Assembly kami, kasama ang mga parents, kung ano yung dapat gawin at hindi gawin. So, nagawa naman natin siya maayos, kaya natutuwa naman ako at okay naman ng ating simulang araw na ito. Dito sa President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City, isa sa pinakamalaking paaralan sa lungsod, gimmick ang ginawa upang maingganyo ang mga bata na pumasok sa eskwelahan. Lahat ng school na puntahan ko kasi para mag-enjoy ang mga bata sa pagpasok, kinakailangan matuwa sila sa itsura ng mga teachers at may pasayaw-sayaw pa nga dapat yan eh. Pagdating sa classroom, sasayaw na kagad sila, kakanta para yung mga bata bumalik agad kinabukasan. Kasi may mga bata kasi na nawawala eh, di ba? Hindi na kagad nag-aaral kasi medyo hindi interested. Ngayon, pag nakita nilang masaya ang itsura ng teacher, maganda ang kanyang nilalagay na kasuotan sa kanyang ulo o sa katawan, at least mag-enjoy sila. Oo. Ang purpose kasi natin dyan, para mag-enjoy ang mga bata, sipagin pumasok at maging maganda ang kanilang unang araw. Sa kabila nito, tiniyak rin ni Dumlao na ligtas ang mga estudyante at nakabantay ang pamunuan sa buong paaralan. Siniguro naman ng DepEd ang kahandaan ng bawat isa para sa anumang uri ng kalamidad. Since 2 years ago, nag-regular na po tayong regular drill, unannounced drill, earthquake, fire, even flood. Ngayong taon na to, we will intensify our campaign. Samantala, pinaliwanag ng DepEd ang katayuan sa K-12 program matapos ang isinagawang pagsasanay ng mga guro para rito. Successful naman yung ating training lahat ng grade 4 at saka grade 10. Yung grade 10 kahapon, tininang ko yung last day doon sa yung Sabado, yung sa Las Piñas Technical Livelihood Education Program. So tapos na po yung training. We're trying to talagang binilisan po natin ang pag-provide ng learning resources at saka mga teacher's guides. Opo, ma'am, doon po sa mga hindi nakakaintinding mga kung ano po ang K-12, gaano po ba kahalaga to para po sa isang mag-aaral? Talagang importante kasi ang ating present curriculum talagang hindi siya kompleto na magbigay ng isang graduate sa high school at age 16 na ready for trabaho, entrepreneurship, o kolehiyo. Itong ngayong senior high school natin ay nagbigay ng isang different tracks, ibang mga strands. Yung bata kung saan siya magaling, pwede siyang mabigyan ng tamang-tamang training at saka exposure na pwede siyang, kung talagang very good in the arts, pwede siyang magpunta sa arts, design, kaagad, makatrabaho, makahanap pa ng pera on his own without going to college. Kung ating matatandaan sa mga pangaral ng ating mga magulang na ang edukasyon ang tanging yaman na may papamana at madadala ng bawat isa upang makamit ang tagumpay sa buhay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Kirby Cristobal.